Masyado kang matangkad. Pero baka ikaw ang kailangan ko ngayong gabi. Ang malamig na simoy ng hangin bago sumikat ang araw ang tanging nakakapawi sa init na nililika ng mag-ailaw sa loop ng Tesis Convenience Store. Alas 4 pa lang ng madaling araw, pero gising na si Teresita. 55 taong gulang na siya at bawat umaga ay pakiramdam niya ay may bagong kirot na sumusulpot sa kanyang katawan. Ngayong araw, ang likod niya ang matinding sumasakit marahil dahil sa magdamak niyang pag-ayos ng stock ng soft drinks at beer. Kusa nang gumagalaw ang kanyang makamay, nagpapahit ng mesa, nag-ayos ng mapaninda sa estante. Ang ingay ng bumubusina ng mga di sa labas, ang halinghing ng aso sa kapitbahay, at ang boses ng nagtitinda ng tinapay na umikot sa kanto ay tila musika na sa kanyang tainga musika ng isang buhay na matagal na niyang kinagisnan. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay na iyon, mayroong tahimik na kirot sa loob niya, isang pagod na hindi kayang pawiin ng anumang tulog. Naalala niya ang mga araw na pinangarap nilang mag-asawa na ang oras na ito ay gagamitin nila sa paglalakbay, sa pag-alaga ng apo o simpleng pagpapahinga sa probinsya. Ngayon, ang kanyang retirement ay tila naging isang malaking biro. Ang pinahirapan nilang pera, ang pondo para sa kanilang pagtanda, ay parang bulan na naglaho. Si Ernesto. Ang pangalan niya ay parang latigo na humahampas sa kanyang puso. 60 taong gulang na ito. Pero mas malakas pa rin ang hangin kaysa sa kanyang paninindigan. Ang dati niyang asawa, ang lalaking pinakasalan niya ng may pagmamahal at pag-asa, ay naging isang estranghero, isang anino ng nakaraan. Naalala ni Teresita ang pananabi ni Ernesto nang una nitong matuklasan ang cryptocurrency. Ang masalitang digital gold, future of money, at passive income ay parang musika sa tanga nito. Sa simula, maliit lang ang inilalagay nito, parang laro lang. Pero nang magsimulang umakyat ang halaga ng ilan, sa mga pinuhunan nito, nagbago ang lahat. Naging matapang si Ernesto. Ibinebenta ang isang bahagi ng lupa, nangungutang sa bangko, lahat para lang mas makapag-invest ng mas malaki. Tesi, kailangan nating samantalahin ito. Ito ang tiket natin sa malayang pamumuhay. Sigurado pa niyang sabi nito na may kinang ang mga mata na matagal na niyang hindi nakita. Sa simula, ayaw ni Teresita. Ang pag-aalala ay kumakawit sa kanyang dibdib. Bakit kailangan pang isugal ang lahat? Pero sa huli, sumunod siya. Si Ernesto ang kanyang asawa at nagtitiwala siya. At dumarating nga ang panahon na malaki ang kita. Bumili si Ernesto ngang bagong sasakyan, nagsimulang mag-imbita ngang makaibigan para mag-inuman halos gabi-gabi, nagkaroon ng mga bagong damit, bagong alahas, at kung ano-ano pa. Ang kanilang retirement fund ay tila napuno muli at mas malaki pa, pero ang taas ay hindi nagtagal. Unti-unting bumaba ang halaga ng mga coins na pinuhunan ni Ernesto. Ang unti-unti ay naging mabilis. At isang araw, gumuho ang lahat. Ang bilyon-bilyong pera na nakita lang sa screen ay naging wala. Zero. Doon nagsimulang gumuho din ang buhay nilang mag-asawa. Ang dating masayahin na si Ernesto ay naging mainitin ang ulo, laging balisa. Nawala ang kanyang pagnanais na magtrabaho. At unti-unti, nawala na rin ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang pamilya. Nagsimula itong magpalipas ng gabi sa labas, naghahanap ng ibang libangan para makalimutan ang kanyang kabiguan. Ang mga simula ay mga kaibigan lang, pero kalaunan umabot na sa mga babae. Naalala ni Teresita ang amoy ng iba't ibang pabango na kumakapit sa damit ni Ernesto, ang lipstick mark sa kanyang kuwelyo, ang gabi na hindi na ito umuwi. Kapag umuwi naman ito, lasing na lasing at walang pakialam sa kanya o sa kanilang bahay, wala ka ng pakialam sa akin, Ernesto? Tanong niya nun habang umiyak. Ang sagot nito, wala kang naiintindihan. Tesi, ang dami kong problema. Pero ang pinakamalaking problema ni Ernesto ay ang sarili nito. Napakasakit, napakabigat. Hindi niya alam kung paano niya napagpatuloy ang kanyang buhay. Ang pagpapatakbo ngang sari-sari store na ito,
na tanging panggastos na lang nila. Ang tindahan na dati katuwang nila sa pagbuo, ng pangarap ay ngayon ang tanging pinakukunan niya ng lakas para hindi tuluyang bumagsak. Habang naglilinis siya ng maestantang chips at biskwit, isang malakas na businangang motor ang nagpagulat sa kanya, dali-dali siyang lumabas para tingnan. Isang delivery truck ng inumin ang huminto sa tapat ng tindahan, lumabas ang driver, hawak ang listahan. Ma'am Tessie, kumpleto na po ba lahat? May panibagong delivery na po tayo. Napabuntong hininga si Teresita. 5 crates ng soft drinks, 3 balot ng mineral water, at isang buong kahon ng instant noodles. Kailangan niyang buhatin ang mga ito papasok sa tindahan at ayusin sa stockroom. Ang kanyang likod ay tila makahiwalay na. Opo, sige, kuya. Pasok na lang po muna sa loop yung iba. Susunod na ako. Kahit paano, kaya pa rin niyang umiti. Binuksan niya ang pinto ng stockroom na medyo madilim at masikip at sinimulan niyang buhatin ang bote ng soft drinks. 1 crate, 2 crate. Ang bawat paktaas at pakbaba ay parang martilyo na tumatama sa kanyang balakang. Pinagpapawisan na siya ng todo, huminto siya, sumandal sa pader at napapikit. Hindi niya na kaya. Hindi niya na talaga kaya. Ito na ang punto. Kailangan niya ng tulong. Hindi lang tulong sa pagbubuhat, kundi tulong sa pagpapatakbo ng tindahan, sa pag-asikaso ng mga customer, sa lahat. Kailangan niya ng isang tao na mapagkakatiwalaan, isang tao na maring magpagaan ng kanyang pasanin. Hindi ito kayang gawin mag-isa. Sa ilalim ng bigat ng mabote at ang mas mabigat pang bigat ng kanyang kalungkutan, isang ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Kailangan niyang maghira, kailangan niya nga isang bagong tao sa kanyang buhay kahit pa para lang sa trabaho. Kailangan niya ng pagbabago kahit gaano kaliit. Sa sumunod na araw, sa pagitan ng pag-ayos ng mga lata, ng sardinas at pagpunas ng alikabok sa mga estante, nakahanap ng maliit na piraso ng karton si Teresita. Gamit ang isang permanent marker na halos maubusan ng tinta, isinulat niya ang kailangan NG katulong SA tindahan sa malalaking letra kasama ang kanyang numero ng telepono. Idinikit niya ito sa harap ng kanyang sari-sari store sa tabi ng listahan ng presyo ng soft drinks na tila isang huling-hiling sa universo. Hindi nagtagal, nagdatingan ang ilang maaplikante. May mga estudyanteng naghahanap ng part-time, may mga kapitbahay na nangangailangan ng dagdag na kita, at mayroon ding mga mukhang mapagsamantala na agad niyang naramdaman na hindi mapagkakatiwalaan. May mga tumitingin lang sa oras, may mga nagtatanong agad tungkol sa sweldo bago pa man niya matapos ipaliwanag ang trabaho. Bawat isa ay parang nagdadagdag lang sa kanyang pasanin sa halip na magpagaan. Nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Baka nga, bulong niya sa sarili, tadhana ko talagang mag-isa. Ilang araw na ang lumipas at halos nakalimutan na niya ang karatula ng isang hapon habang abala siya sa pagbibilang ng barya, isang malaking anino ang bumagsak sa pinto ng kanyang tindahan. Inangat niya ang kanyang tingin at nakita ang isang lalaki na may matipuno at malaking pangangatawan nakatayo sa harap niya, si Jonel. May edad na sa tingin niya, ay halos kasing edad lang ni Teresita o mas bata pa ng kaunti. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagsubok, ngunit ang kanyang mamata ay tila nagtatago ng isang malalim na kalungkutan. Magandang hapon po, mahina niyang bati. Ang kanyang boses ay tila bumabagay sa kanyang malaking pangangatawan. Nakita ko po yung karatulan niyo. Kailangan niyo pa po ba ang katulong? Medyo nagulat si Teresita sa laking lalaki. Hindi ito ang tipikal na taong nag-apply sa sari-sari store. Ngunit sa kanyang mamata, may nakita si Teresita na isang bagay na tila naiba, isang sinseridad, isang bahid ng pagiging sensitibo na hindi niya nakita sa mga naunang aplikante. Opo, sagot ni Teresita, habang sinisikap na itago ang kanyang pagtataka. Ano po ang pangalan niyo? Jonel po, Ma'am Teresita. Jonel ang pangalan ko. Nakatinginan sila sandali. May kakaibang chemistry na tila nakaroon sa pagitan nila, na tila isang tahimik na pag-unawa na lumampas sa mga salita.
May karanasan ka ba sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay? Diretsahang tanong ni Teresita. Ang kanyang tingin ay bumaba sa malalaking braso ni Jonel. Ang pagbubuhat na magagalon ng tubig, sako ng bigas, at kahon-kahon ng inumin ang pinakamatinding bahagi ng kanyang paghihirap. Bahagyang ngumiti si Jonel. Opo, ma'am. Dati po akong fitness trainer. Kaya ko po ang kahit anong ipagawa niyo. Namilok ang mga mata ni Teresita. Isang fitness trainer? Hindi niya inasahan iyon. Bakit nga ba siya nag-apply sa isang sari-sari store? Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang pagtatanong, nagpatuloy si Jonel. Medyo matagal na po akong walang trabaho, paliwanag ni Jonel, tila nabasa ang kanyang iniisip. Nagsara po kasi yung gym na pinagtatrabahuan ko noong pandemya. Simula noon, hirap na po akong makahanap ng trabaho. Kahit ano po, Ma'am Teresita, basta't marangal. Ang kanyang tono ay punong kababaang loop, halos nahihiya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Teresita ng isang taong kasing laki ni Jonel na may ganitong uri ng pagpapakumbaba. Karaniwan, ang ganitong kalaking tao ay mayabang o mayabang ang asta. Ngunit si Jonel ay naiba. Nakita ni Teresita ang isang tao na tila may daladalang sariling bigat, hindi lang sa katawan kundi sa kaloban. Isang tao na tila may matinding dahilan kaya siya nag-apply sa isang trabahong hindi akma sa kanyang dating propesyon. Kung ganon, sabi ni Teresita, kailangan kong tulong. Malakas ka ba talaga? Opo, Ma'am Teresita. Subukan niyo lang po. May determinasyon sa kanyang boses. Sa lup-lup ni Teresita, parang may isang malit na bahagi ng pag-asa ang sumibol. Ang kanyang mamata ay nanatiling nakatitik kay Jonel, sinusubukang basahin ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagiging disente. Mayroong isang bagay tungkol kay Jonel na nagbigay sa kanya ng tiwala, isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawala. Nabanggit niya ang pagiging malaki at ito ay nagbigay ng isang pahiwatig kay Teresita. Ang pagiging fitness trainer at ang kanyang pangangatawan ay hindi nagtukma sa kanyang pagiging single sa edad na 40. Marahil ay mayroong ibang kuwento si Jonel sa likod ng kanyang tahimik na anyo. Ngunit sa ngayon, ang kailangan niya ay tulong. Sige, sabi ni Teresita, pwede kang magsimula bukas ng umaga. Kailangan kong ayusin ang mga delivery na dumating kanina. Kakayanin mo ba ang pagbubuhat ng magalon ng tubig at sako ng bigas? Opo, Ma'am Teresita. Walang problema po. Sumigla ang mukha ni Jonel at may bahagyang kislap sa kanyang mamata. Nakahinga ng maluwag si Teresita. Sa wakas, isang tao na mukhang karapat-dapat sa paglisan ni Jonel, pinagmasdan ni Teresita ang kanyang likod. Malaki, tunay ngang malaki, hindi lang ang kanyang pangangatawan kundi pati na rin ang potensyal na magpagaan ng kanyang pinapasan. Kinabukasan, maaga pa ay nasa tindahan na si Jonel. Nagulat si Teresita nang makita niya itong abala na sa paglilinis ng harap ng tindahan bago pa man niya buksan ang shooter. Walang utos, walang hiling. Kusang loop. Nagsimula ang kanyang trabaho. At sa bawat pagbubuhat ni Jonel ng mabibigat na kahon, sa bawat galon ng tubig na kanyang inilalagay sa dispenser, sa bawat sako ng bigas na kanyang inaakyat sa estante, nadarama ni Teresita ang unti-anting pagaan ng kanyang pasanin. Ang matinding sakit sa likod na dati kasama na niya sa pagtulog ay tila naglaho. Ang pagod sa kanyang nga braso at binti ay nabawasan. Hindi lamang pisikal na tulong ang dala ni Jonel. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang kalmado sa tindahan. Tahimik siya, masipag, at hindi marunong magreklamo. Minsan, kapag walang customer, nag-offer pa siya ng tulong sa pag-ayos ng stock o sa paglilinis ng malalayan. Sa mga unang linggo, si Teresita ay maingat pa rin. Sanay na siyang mag-isa, sanay na siyang magtiwala sa kanyang sarili lamang. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang dedikasyon at sinseridad ni Jonel.
Ang tindahan, na dati tila isang bigat sa kanyang balikat, ay unti-unting nagiging mas magaan. Ang init ng araw sa Manila ay hindi na ganun kasakit. Ang mapaninda ay hindi na kasing bigat. Ang kanyang pahinga ay mas malalim na. Ang pagdating ni Jonel ay hindi lamang isang tulong sa trabaho, ito ay isang pahiwatig ng pagbabago. Isang pagbabago na unti-unting bubuksan ang pintuan sa isang kinabukasan na hindi niya akalaing posibleng muling matamasa. Para kay Teresita, si Jonel ay hindi lamang isang katulong sa tindahan. Siya ay naging isang anchor, isang tahimik na suporta sa kanyang nagigipit na buhay. At sa tahimik na sulok ng kanyang isip, nagsimulang umusbong ang isang tanong, ano pa kaya ang kayang baguhin ng taong ito sa kanyang buhay? Sa paglipas ng mga araw, ang presensya ni Jonel sa tindahan ay naging higit pa sa pisikal na tulong. Teresita ay unti-unting napansin ang kanyang pagiging masigasig sa lahat ng bagay. Hindi lamang siya bumubuhat ng mabibigat. Siya rin ay naglilinis, nag-ayos ng paninda, at minsay nagsasayos pa ngang maliliit na sira na matagal ng balewala. Ang kanyang mga mata ay matalas sa detalye, at ang kanyang mga kamay ay laging may ginagawa, nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng tindahan na matagal nang nawala. Nagsimulang gumaan ang kanyang kalooban. Nawala ang laging sakit sa kanyang likod at balikat. Ngunit higit pa rito, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya laging nakakunot ang no, at paminsan-minsan, mahuhuli niya ang kanyang sarili na napapangiti habang pinagmamasdan si Jonel na masiglang nagtatrabaho. Sa kanyang presensya, ang tindahan ay tila nabuhayan, at pati na rin si Teresita. Isang hapon, habang abala si Teresita sa pag-organisa ng resibo, nilapitan siya ni Jonel na may dalang tasa ng mainit na kape. Para po sa inyo, Nanay Teresita, sabi niya, inilapag ang tasa sa kanyang tabi. Mukhang pagod na po kayo. And napakunot ang no ni Teresita. Nanay Teresita, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na Teresita na lang, hindi naman ako ganun katanda. Ngunit sa likod ng kanyang kunot no, may bahit ng ngiti. Ngumiti si Jonel. Mas maganda po kasi pakinggan. At saka, parang nanay ko na rin po kayo kung titingnan sa inyong pagmamalasakit. Ang simpleng papuri ay nagdala ng kakaibang init sa puso ni Teresita. Mula nun, nakaroon sila nga mamaliliit na sandaling ang pag-usap. Nalaman ni Teresita na si Jonel ay galing sa probinsya at ang pagiging fitness trainer niya ay para lamang makatulong sa kanyang mamagulang. Nalaman din niya ang tungkol sa pamilya ni Jonel sa kanyang mapangarap na magkaroon ng sariling maliit na farm sa bukit. Sa bawat kwento, mas lalo niyang nakita ang malalim na kabutihan sa puso ni Jonel. Si Jonel naman ay tahimik na nakikinig sa kanyang mga reklamo tungkol sa buhay, sa pagmamahal sa kanyang tindahan, at minsan sa kanyang mga paitungkol sa kanyang asawa. Hindi ito hinuhusgahan ni Jonel, bakus ay tahimik lamang na nakikinig na sapat na para kay Teresita. Isang gabi, habang palubok na ang araw at ilan na lamang ang customer, may pumasok na isang grupo ng kabataang lalaki. Lasing ang ilan sa kanila at mayabang ang kanilang dating. Madalas na may ganitong customer si Teresita at sanay na siyang harapin sila, ngunit may isang lalaki sa grupo na tila mas matindi ang pagiging bastos. Aba, si Aling Teresita, kumusta na kayo, ma'am? Mukhang lalo kayong gumaganda, sabi ngang lalaki na may masamang ngiti. Lumapit ito sa counter at sinubukan hawakan ang braso ni Teresita. Mabilis na umatras si Teresita. Hoy, huwag kang bastos. Bumili ka lang kung bibili ka. Kung hindi, lumayas ka na. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tawang-tawa ang lalaki at ang kanyang makasama. Taray naman ni ma'am, wala naman tayong ginagawang masama. Gusto ko lang magbayad ng personal sa inyo. Anito, muling sinubukang hawakan si Teresita. Nakita ni Jonel ang nangyayari. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Teresita, ang panginginig ng kanyang makamay. Agad siyang lumabas mula sa likod ng counter, lumapit sa lalaki. Ang kanyang malaking pangangatawan na dati nakakatakot para kay Teresita
ay ngayon ay naging isang pader ng proteksyon? May problema ba rito? Tanong ni Jonel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwating na awtoridad. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa mga lasing na kabataan. Humarap ang lalaki kay Jonel. Sino ka naman? Nakikialam ka sa usapan ng matatanda? Mayabang nitong sabi, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang boses. Ang malaking katawan ni Jonel ay nakabibigla. Ako ang nakbabantay dito. At ayaw ko ng gulo sa tindahan ni Nanay Teresita. Sabi ni Jonel, ang kanyang nga mata ay nakatitik ng matalim sa lalaki. Kung hindi kayo bibili ng mayos, mas mabuti pang umuwi na kayo. Nagpatuloy ang lalaki sa pagmamatigas. Anong magagawa mo? Bubugbugin mo ako? Mabilis na kumilos si Jonel. Hindi siya nambato o nagpakita ng anumang dahas. Ngunit sa isang iglap, nahawakan niya ang kamay ng lalaki na nakatukot sa counter, pinisil ng bahagya, sapat upang magulat at masaktan ang lalaki. Narinig ni Teresita ang mahinang ungol ng lalaki. Hindi ko kayo bubugbugin, kalmadong sabi ni Jonel. Pero ayoko lang na may sinasaktan na babae dito, lalo na si Nanay Teresita. Binitawan niya ang kamay ng lalaki. Umuwi na kayo? At huwag na kayong babalik dito kung ganyan ang ugali niyo. Oh, nakatinginan ang magkasama ng lalaki at nakita nilang wala silang laban sa tahimik ngunit mapagpasyang tikas ni Jonel. Ang lalaki na namumula sa kahihiyan at galit ay walang nagawa kundi ang magmura at lumabas ngang tindahan kasama ang kanyang grupo. Naiwan si Teresita na nanginginig. Ang adrenaline ay umaagos sa kanyang sistema. Hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat kay Jonel. Sa loob ng matagal na panahon, wala siyang naramdamang ganitong klaseng proteksyon. Ang kanyang asawa ay matagal nang hindi niya maasahan. Ngayon, may isang taong nagtanggol sa kanya ng walang pag-alinlangan. Lumingon si Jonel sa kanya. Ayos lang po ba kayo, Nanay Teresita? Nag-alala ang kanyang boses. Tumango si Teresita, nakakita siya nga maluha na nagbabadiyang tumulo sa kanyang mamata. Ayos lang ako. Salamat Jonel. Salamat ng marami. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Wala pong anuman, sabi ni Jonel, na nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Ayaw ko pong may nang-aabuso sa inyo. Sa sandaling iyon, habang nakatiti, siya sa mga mata ni Jonel sa kanyang pag-alala, sa kanyang kabayanihan, may kakaibang damdamin ang pumukaw sa puso ni Teresita. Hindi na ito simpleng paganga sa isang masipag na empleyado. Hindi na ito simpleng pasasalamat sa isang tagapagtanggol. May mas malalim, mas komplikadong emosyon ang umusbong sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal ng patay, isang damdamin na hindi niya inakala na muling mararamdaman. Ang malaking katawan ni Jonel na dati nakikita niya bilang tandang isang taong sobra sa laki at dahilan umano kanyang pagiging walang nobya, ay biglang naging simbolong lakas ng seguridad ng isang pader na kayang ipagtanggol siya mula sa masalimuot na mundo. Ang kanyang pagiging tahimik at kalmado ay naging kaakit-akit, isang patunay ng kanyang matatag na pagkatao. Kinabukasan at sa masumunod na araw, may kakaibang tensyon ang namagitan sa kanila. Hindi ito masamang tensyon, bakus ay isang matamis na pag-alangan. Nakiwasan sila ang tingin paminsan-minsan, ngunit mas madalas na nahuhuli nila ang kanilang mga mata na naktatakpo na mayroong tahimik na pag-unawa at isang hindi masabing damdamin. Nagsimulang magtanong si Teresita sa kanyang sarili. Ano itong nararamdaman niya? Imposible. Siya ay may asawa, kahit na ang kanyang asawa ay isang pabaya. Si Jonel ay mas bata sa kanya, isang empleyado. Ngunit paano niya tatanggihan ang init na naramdaman niya sa presensya ni Jonel? Paano niya ipagwawalang bahala ang kapayapaan na hatid nito sa kanyang buhay? Ang pagprotekta ni Jonel ay nakbukas ang isang pintuan sa kanyang puso na matagal nang nakasara. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit alam niyang may nagbago at sa pagbabagong iyon,
Isang bagong kabanata ngang kanyang buhay ang nagsimulang mabuksan, punong ng pag-aalinlangan ngunit puno rin ng isang bagong pag-asa. Mula sa pagkakakita ni Nanay Teresita sa nakmamalasakit na mamata ni Jonel, hindi na niya may balik ang kanyang puso sa dating pada na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat sulyap, ang bawat tahimik na pagtulong sa tindahan, at ang bawat pagkakataon na naramdaman niya ang presensya ni Jonel sa tabi niya ay nagdala ng kakaibang init sa kanyang kaloban. Ito ang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay, pinalitan ng lamig ng pagpapabaya at pag-isa. Ngayon, sa edad na 55 at may asawa pa, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung bakit ngayon pa siya nakaramdam ganito. Ang kanyang isip ay patuloy na naglalaro sa mga paano kung mas bata siya, paano kung wala siyang asawa, paano kung hindi ganito ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang mga tanong na ito ay tila lumulubog sa mas malalim na dagat ng damdamin na ngayon lang niya naranasan. Ang pagprotekta ni Jonel sa kanya, ang lakas na nakita niya sa dating malaking katawan na dati kinatatakutan niya, ay naging simbolo ang seguridad. Nakita niya ang kabaitan sa likod ng panlabas na anyo ni Jonel, ang paggalang na ibinibigay nito sa kanya, at ang walang sawang pagtitiyaga sa bawat gawain sa tindahan. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Teresita sa kanyang magalaw at salita. Sinikap niyang itago ang tumitibok na puso, ang pagbilis ng kanyang hininga sa tuwing maglalapit sila, ngunit paano mo itatago ang isang bagay na nagbibigay buhay sa iyong pagkatao? Ang kanyang tindahan, na dati simbolo lamang ng pagod at problema, ay naging isang lugar na may bagong sigla. Ang presensya ni Jonel ay nagdalang kaayusan, ngang katahimikan, at ng isang uri ngang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Minsan, habang naayos silang paninda, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang makamay. Isang maikling pagdikit lamang, ngunit sapat upang magpadala ng kuryente sa buong katawan ni Teresita. Nakatinginan sila, at sa mga mata ni Jonel, nakita niya ang isang pamilyar na kislap ng pag-alinlangan at pag-unawa. Walang salita ang binitawan, ngunit ang sandaling iyon ay nagsalita ngang libo-libong bagay na hindi kayang sabihin ng bibig. Alam ni Teresita na hindi lamang siya ang nakadarama ng kakaibang damdamin. Ang sitwasyon kay Ernesto ay lalong lumala. Ang kanyang asawa ay patuloy na naglulustay ng pera sa online crypto games, umaabot sa puntong minsan ay wala na siyang maibigay sa pambili ng pagkain. Ang matawag ni Ernesto ay madalas na tungkol sa pahingingang pera, at ang kanyang presensya sa bahay ay laging nagdudulot ng tensyon at gulo. Ang dating pangarap ni Teresita na isang tahimik na pagtanda kasama si Ernesto ay naglaho na, pinalitan ng isang bangungot ng kawalang katiyakan at sakit. Ang kaibahan ng pagtrato ni Jonel sa kanya, kahit bilang isang empleyado lamang, ay parang langis na nagpapagaling sa kanyang sugatan at punit-punit na kaluluwa. Isang hapon, habang si Teresita ay nagrerepaso ng mga resibo, napansin niya ang tahimik na paglapit ni Jonel. Inilapak nito sa kanyang mesa ang isang baso ng palamig na tubig nang walang salita. Isang simpleng kilos, ngunit napakalaking bagay para kay Teresita na matagal nang hindi nakakaranas ng ganitong uri ng atensyon. Napangiti siya, isang tunay na ngiti na galing sa puso, hindi isang ngiti na pilit lamang para itago ang sakit. Salamat, Jonel, mahina niyang sambit. Ngumiti rin si Jonel, isang ngiti na puno ng kabaitan at pag-alaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita na sa kabila ng lahat ng gulo sa kanyang buhay, may isang tao pa ring handang mag-alaga sa kanya. Ang kanyang puso ay nahati. Sa isang banda, ang pagmamahal na tapat para sa isang asawa kahit gaano pa ito kapabaya. Sa kabilang banda, ang bagong damdamin na nagbibigay pag-asa at kaligayahan, isang damdaming hindi niya hinanap ngunit kusang dumating. Hindi niya inakala na sa edad na ito, makakaranas pa siya ng ganito. Naguguluhan siya sa ideya ng pagsuway sa mga pamantayan ng lipunan ng pagiging isang kabit o ang paglabag sa kanyang panata. Ngunit ang bawat haplos ngang pagdududa ay tinatabunan ng
matinding pagnanais para sa isang buhay na may kapayapaan at pagmamahal. Dahan-dahan, nagsimulang umusbong sa kanyang isipan ang posibilidad na may ibang daan, isang daan na hindi niya inisip na magiging opsyon. Ang pagpili nga sariling kaligayahan, kahit na ito ay mga hulugan ng pagharap sa paghusga nga iba, ang maalaala ng kanyang kabataan kung paano siya nangangarap ng isang simpleng pamilya ay bumalik sa kanya. Ngayon, sa harap niya, mayroong isang pagkakataon na muling buuin ang mga pangarap na iyon, ngunit sa ibang paraan at kasama ang isang tao na hindi niya inaasahan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumilinaw sa kanyang isip ang matinding pagkadismaya kay Ernesto. Ang kanyang asawa ay hindi na lamang pabaya, kundi nagiging balakid na sa kanyang kaligayahan at kapayapaan. Ang mga obligasyon sa tindahan na dati pinagtutulungan nilang dalawa ay ngayon ay pasa na lamang niya at ni Jonel. At sa bawat bagong responsibilidad na pinapasa ni Jonel, lalong lumalalim ang paganga at pagtitiwala ni Teresita dito. Ang dating malaki at tahimik na Jonel ay naging kanyang kasama sa bawat desisyon, sa bawat problema, at sa bawat maliit na tagumpay sa tindahan. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Teresita ay kumpleto siya, hindi na ang pagod na ginang na may dalang mundo sa kanyang balikat. Ang kanilang koneksyon ay lumampas na sa pagiging amo at empleyado. Ito ay isang koneksyon ng dalawang kaluluwa na tila ba ay matagal nang nakakaramdam ng pag-iisa at ngayon ay nagtagpo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala, tahimik na nag-iisip, napagtanto ni Teresita na hindi na niya maaring ipagwalang bahala ang kanyang nararamdaman. Ang takot sa pagbabago ay naroon, ngunit mas matindi ang pangako ngang isang kinabukasan na tila ba kasing liwanag ng araw kung pipiliin niya ang daan na sinisigaw ng kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Ernesto at higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang kanyang sarili at ang kanyang mga pangarap. Ang pintuan ng pag-asa na binuksan ni Jonel ay hindi na lamang isang maliit na bukas. Ito ay isang malawak na pintuan na naghihintay sa kanya na tahakin. Puno na pag-alinlangan pa rin, ngunit ngayon ay may mas matibay na pag-asa para sa tunay na kaligayahan. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Teresita. Hindi ito katahimikan ng kawalan ng pag-asa, kundi katahimikan ng isang puso na nakagawa na ng matibay na desisyon. Sa pagbukas ang tindahan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. Pinagmasdan niya ang sikat ang araw na sumisilip sa bintana. Nagbigay liwanag sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa bawat pahinga, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang kailangan niyang bitawan, ngunit kasama nito ang kakaibang gaan ng kaluluwa. Pagdating ni Jonel, naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang aura ni Teresita. May kaunting tensyon sa kanyang balikat, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi niya pa nakikita dati. Gaya ngang nakasanayan, tahimik silang nagtulungan sa pag-ayos ng paninda. Subalit sa bawat paglipat ng delata at pag-ayos ng magulay, may hindi masabing damdamin na nagduduktong sa kanilang dalawa. Alam ni Jonel na may malaking bagay na mangyayari. Hapon na nang umuwi si Ernesto. Walang anumang pagbabago sa kanyang gawi. Dumating siyang amoy alak, diretso sa sofa, at bumulong-bulong tungkol sa kawalan ng silbingang kanyang mga kakilala. Kadalasan, hinahayaan na lamang ito ni Teresita, abala sa trabaho. Ngunit ngayon, huminto siya. Ibinaba niya ang hawak na basahan at lumapit sa asawa. Ernesto, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan nating mag-usap. Nagmulat si Ernesto ang mata, bahagyang naasar. Ano na naman ba yan? Teresita, ngayon pa talaga ako ginambala mo pagkatapos kong magtrabaho? Ang kanyang salita ay puno ng pagkamayabang, na parang ang kanyang paglalakwatsa ay isang mabigat na trabaho. Hindi na tinahag si Teresita. Hindi na ito tungkol sa trabaho mo, tungkol ito sa atin. Tungkol ito sa buhay natin. Bumangon si Ernesto
at sa wakas ay nakuha ang atensyon niya. Buhay? Anong problema sa buhay natin? Nakakain ka naman? Nakakasuot ka naman ng disenteng damit. Ano pa ba ang gusto mo? May bahid ng panunuya sa kanyang boses? Gusto ko ang kapayapaan. Ernesto, gusto ko ang pagalang. Gusto ko ang isang asawa na makakasama ko sa hirap at ginhawa, hindi isang asawa na lulustayin ang lahat ng pinahirapan natin at iwan ako sa ere. Ang bawat salita ay may bigat ng gataon ng pagtitiis. Napangisi si Ernesto. Kaya mo ako sinisisi sa nangyari sa pera? Akala ko ba maganda ang mangyayari sa kripto na yan? Ang dami mong alam? Hindi mo naiintindihan ang mundo. Ang naiintindihan ko ay ang katotohanan. Ernesto, diretsong sagot ni Teresita. Ang naiintindihan ko ay ang tindahan na ito na pinaghihirapan ko araw-araw samantalang ikaw ay abala sa mga bisyo mo. Ang naiintindihan ko ay ang aking kalusugan na unti-unting lumulubog dahil sa pag-alala. Biglang tumayo si Ernesto. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kalusugan? Bakit? May sakit ka ba? Magaling ka naman. Hindi ka dapat nagrereklamo. At anong karapatan mo na sabihan akong ganyan? Asawa mo ako. Sumumpa ka sa simbahan. Ikaw ang nakasala sa harap ng Diyos kung hihiwalay ka. Nagulat si Teresita sa biglaang pagtaas ng boses ni Ernesto, ngunit hindi siya umatras. Sa bawat sigaw niya, mas lalong lumalakas ang desisyon niya. O, sumumpa ako, Ernesto. Pero ang panata ay para sa dalawang tao na nagmamahalan at nagbibigayan. Nasaan ang pagmamahal at pagbibigayan mo? Nasaan ang respeto mo sa ating pamilya? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalayo ang puso ko sa iyo, Ernesto. Napanganga si Ernesto. Hindi inaasahan ang ganitong katapangan mula kay Teresita. Lumayo? Anong ibig mong sabihin? Lumayo? May iba ka na? No? Kaya ganyan ka magsalita. Sino? Ang taba na yan? Ang tagapamahala mo? Anong tingin mo sa sarili mo? May edad ka na? Teresita, hindi na ka na bata para mag-ilusyon. Ang kanyang masalita ay tila sampal sa mukha, ngunit sa halip na saktan, lalo itong nagpalakas sa loob ni Teresita. Ang pag-atake ni Ernesto kay Jonel ay nagpakita lamang kung gaano kalalim ang kanyang pagiging makasarili. Huwag mong isali si Jonel dito, Ernesto. Ito ay sa pagitan nating dalawa, hindi na ako masaya. At karapatan kong maganap ng tunay na kaligayahan, mariin niyang sabi. Kaligayahan? Saan mo hahanapin yan? Sa kalye? Sa isang lalaking hindi mo naman kakilala? Bobo ka ba, Teresita? Pinagtatawanan ka ng matao? Nagtatawa si Ernesto, isang mapait at walang galang na tawa. Kung iyon ang tingin mo sa akin, kung iyan ang tingin mo sa sitwasyon, wala na tayong pag-usapan pa, Ernesto, kalmado ngunit may lungkot sa kanyang boses. Gusto kong magiwalay tayo? Natigilan si Ernesto. Ang ngisisa, kanyang mukha ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang anyo ng matinding galit. Magiwalay? Hindi. Hindi ko yan papayagan. Saan ka pupunta? Kanino ka sasama? Hindi mo ako pwedeng iwanan na lang ng ganun. Wala kang karapatang pigilan ako sa gusto ko, Ernesto. At hindi ko kailangan ng sinuman para magdesisyon para sa sarili ko, sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit kailan. Sa sandaling iyon, parang may pader na bumaksak sa pagitan nila. Ang matagal nang itinatago ay nabunyak na. Ang pasakit at pakabigo ay nagbigay daan sa isang bagong lakas. Pagkatapos ngang matinding komprontasyon, lumabas si Teresita sa tindahan, huminga ng malalim. Nandun si Jonel, tahimik na naglilinis ng pasamano, ngunit ang kanyang mamata ay nakatuon sa kanya. Walang salita, ngunit ang kanyang presensya ay nagsilbing angkla. Ayos ka lang, Ginang Teresita? Tanong ni Jonel, ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Tumingin si Teresita sa kanya, at sa mga mata ni Jonel, nakita niya ang pakunawa at suporta. Ngayon, Jonel, ngayon lang ako naging tunay na ayos. Ngumiti siya, isang ngiting hindi sa pilitan, kundi mula sa puso. Marami pa tayong harapin, Jonel. Pero sa wakas,
nagsisimula na ako sa buhay na gusto ko. Samga sumunod na araw, naging magulo ang sitwasyon sa bahay at sa tindahan. Si Ernesto, nagalit at ayaw tumanggap, ay mas lalong nagpapabaya. Minsan, sinusubukan niyang kumbinsihin si Teresita na umatras sa kanyang desisyon gamit ang emosyonal na pananakot at pagpapaalala sa kanilang panata. Ngunit sa bawat pagsubok niya, mas lalong napatunayan kay Teresita na tama ang kanyang desisyon. Ang mga tao sa kanilang komunidad ay nagsimulang makaramdam na may kakaibang nangyayari. Ang pagiging tahimik ni Jonel at ang biglaang determinasyon ni Teresita ay hindi nakalampas sa matatalas na mata ng mga kapitbahay. Nagsimula ang bulong-bulungan, ang masulyap, ang matanong na hindi masabi. Alam ni Teresita na hindi magiging madali ang laban na ito. Hindi lamang ang diborsyo ang haharapin niya, kundi pati na rin ang hatol ng lipunan. Ngunit sa bawat bulungan, sa bawat pagdududa, mas lalong humigpit ang samahan ni Teresita at Jonel. Si Jonel ay naging kanyang sandigan, ang kanyang kanlungan. Hindi lang sa pagpapatakbo ng tindahan, kundi pati na rin sa pagsuporta sa kanyang damdamin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa, mas lalong lumalakas ang pundasyon ng kanilang pag-ibig na lihim na yumabong sa gitna ng kaguluhan. Ang pintuan na pag-asa na binuksan ni Jonel ay hindi na lamang isang maliit na bukas. Ito ay isang malawa na pintuan na naghihintay sa kanya na tahakin. Puno na pag-alinlangan pa rin, ngunit ngayon ay may mas matibay na pag-asa para sa tunay na kaligayahan. Ang pag-asang binuksan ni Jonel ay naging isang malawa na daan para kay Teresita, isang daan na kahit punong ligalik ay may liwanag ng tunay na pagmamahalan. Ang maaraw na sumunod sa kanyang matapang na desisyon ay punong pagsubok. Ngunit bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanyang kalooban at sa kanilang pag-ibigan. Agad siyang lumapit sa isang abogado, isang kaibigan ng kanyang pinsan, upang simulan ang proseso kang paghihiwalay kay Ernesto. Hindi ito madali. Bawat papel na pinirmahan, bawat pagpupulong sa abogado ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Galit, lungkot, pag-asa, at determinasyon. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang taon na parang umaagos palayo sa kanyang mga balikat. Si Ernesto, gaya ang inaasahan, ay hindi pumayag ng tahimik. Sunod-sunod ang kanyang pagdalaw sa tindahan, minsan lasing, minsan nagsisisi, minsan naman ay nagbabanta. Ano bang nangyayari sa iyo, Teresita? Bakit ka ba nakakaganyan? Hindi mo ba ako mahal? Iyak niya. Ngunit alam ni Teresita na ang mga luha ni Ernesto ay luha ang isang taong nawawalan ng kontrol, hindi luha ng tunay na pagsisisi. Ernesto, tapos na tayo. Hindi na ako babalik sa dating buhay ko, mahinahon ngunit matatak niyang sagot habang mahigpit ang hawak ni Jonel sa kanyang kamay sa ilalim ng counter, nagbibigay ng tahimik na suporta. Sa bawat pagbisita ni Ernesto, naroon si Jonel, isang pader na hindi matitinag. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat upang ipaalam kay Ernesto na walang espasyo para sa kanya sa buhay ni Teresita. Ang mapagbabanta ni Ernesto ay nagiging bulong lamang sa hangin. Makikita mo, Teresita. Pagbabayaran mo yan. Ito ang huling pagbabanta ni Ernesto bago siya tuluyang huminto sa pagdalaw, pagkatapos sabihin ng abogado ni Teresita na may kasong kakaharapin siya kung patuloy niyang guguluhin ang tindahan at si Teresita. Habang nagpapatuloy ang prosesong diborsyo, lalong lumakas ang mga bulungan sa paligid. Ang mga kapitbahay at customer ay hindi nakaligtas sa pagkakataong pag-usapan si Teresita at si Jonel. Aba, akalain mo, nagpalit ng asawa, ganyan pala kapag matanda na, naghahanap ng bago at bata pa, maririnig niya minsan na parang sinasadya nilang iparinig sa kanya. Hindi ito nakatakas sa atensyon ni Teresita. Ramdam niya ang nga matatalim na tingin, ang nga pabulong na komentaryo na tilam nga sumpa. Ngunit mayroon siyang Jonel. Sa tuwing may maririnig silang bulungan, ngingitian lang siya ni Jonel,
at sasabihin, hayaan mo sila, Teresita. Mas masarap ang kape natin kaysa sa kanilang chismis. Ang pagbibiro ni Jonel ay nagagaan sa bigat ng sitwasyon. Mas naging matatak si Teresita. Hindi na siya pumapatol at hindi na siya nagpapaapekto. Ang kanyang tindahan ay kanyang kaharian at ang mataong gumugulo rito ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Isang hapon, pagkatapos ng matinding pag-isip at pag-usap, nagdesisyon silang tuluyan ng makasama sa iisang bubong, hindi na sila nagtago. Lumipat si Jonel sa bahay ni Teresita na nasa likod lamang ng tindahan. Ang desisyong ito ay parang langis na ibinuhos sa naglalagablap na sismis. Hay naku, wala na talagang hiya, sabi ng ilan. Talagang ibinandera pa sa buong barangay, komentong iba. Ngunit para kina Teresita at Jonel, ito ay isang hakbang tungo sa pagiging totoong sa kanilang mga sarili at sa kanilang pag-ibig. Ang tindahan ay naging saksi sa kanilang lumalagong pagmamahalan at pagtutulungan. Si Jonel, na dati ay isang empleyado lamang, ay naging ganap na kapareha. Siya ang nag-ayos ng stock, naglilinis, nakahatid na ma-order at tumutulong sa pagbebenta. Sa tulong ni Jonel, naging mas maayos at mas organisado ang tindahan. Naging mas magaan ang buhay para kay Teresita. Wala na ang dating pagod at pag-aalala. Ngayon, may kasama na siyang nagmamalasakit, nagtatrabaho at nagbibigay suporta. Ang kanilang umaga ay nagsisimula sa isang simpleng ritual. Makasama silang nakakape habang pinaplano ang mga gawain sa araw. Hawak kamay silang naglalakad papunta sa tindahan, nagbibiruan at nagpapalitan ng matatamis na tingin. Sa gabi, pagkatapos isara ang tindahan, makakasama silang nanonood ng TV, nakukwentuhan, o minsan ay tahimik lang na nakatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ko akalain na darating pa sa buhay ko ang ganitong kaligayahan, Jonel, bulong ni Teresita isang gabi habang nakasandal sa dibdib ng binata. Naramdaman niya ang tahimik na pagtibo ng puso ni Jonel. Huwag kang mag-alala, Teresita. Simula pa lang ito, ganti ni Jonel at hinalikan ang kanyang noo. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pahuhusga at sismis sa labas ay nawawala. Ang mahalaga ay ang init ng kanilang pag-ibig, ang kapayapaan na kanilang natakpuan sa piling ng isa't isa. Para kay Teresita, ang pagpili kay Jonel ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bagong pag-ibig. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa sarili, sa lakas ng kanyang kalooban, at sa kanyang karapatang maging maligaya. Natutunan niyang ang kaligayahan ay hindi matatakpuan sa pagsunod sa inaasahan ng lipunan, kundi sa tapang na pumili ng sariling landas, gaano man ito kadalasang kritikal. Ang pagmamahalan nila ni Jonel ay isang testamento sa pag-asa, sa pangalawang pagkakataon, at sa kapangyarihan ng pag-ibig na bumunga isang bagong buhay mula sa mga guho na karaan. Sa gitna ng mahamon, ang kanilang relasyon ay hindi lamang nabuhay kundi lumago at umusbong. Ang tindahan, na dating sa gisa ng kanyang paghihirap, ay naging simbolo ng kanilang bagong simula, isang lugar kung saan ang pagmamahalan at pagtutulungan ay nagbigay buhay sa bawat sulok nito. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw kay Teresita na ang kaligayahan ay tunay na nasa pagpili ng buhay na totoo sa kanyang puso, kasama ang taong naglakasloob na mahalin siya ng buong buo. Sa bawat pagising ng araw, mas lumalim ang ugnayan ni Teresita at Jonel. Ang dating tahimik na umaga ni Teresita, na puno ng alalahanin at pagod, ay napalitan ng ngiti, halahak at makasamang paghahanda sa pagbubukas ng tindahan. Si Jonel, na dating namumuhay ng mag-isa at walang direksyon, ay natakpuan ang kanyang sarili sa pagiging katuwang at taga-suporta ni Teresita, hindi lang sa negosyo kundi maging sa kanyang buhay. Naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na ritual ang pag-inom ng mainit na kape sa harap ng tindahan bago pa man sumikat ang araw, habang pinag-usapan ang kanilang plano, pangarap at maging ang simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. Alam mo, Jonel,
Sabi ni Teresita isang umaga habang nakatingin sa dahan-dahang nagliliwanag na kalangitan, dati ang tindahan na ito ay tila isang malaking pasanin sa akin. Ngayon, para na itong aming tahanan, kung saan bawat sulok ay may ala-ala ng ating pagmamahalan at pagtutulungan. Hinawakan ni Jonel ang kamay niya at pinisel ito. Dahil ang tindahan na ito ang nagsilbing saksi sa ating pagmamahalan, Teresita. Dito tayo nakakilala, dito tayo nakasama, at dito tayo unti-unting nakbuo ng panibagong buhay. Ngunit sa kabila ang kanilang natakpuang kapayapaan at kaligayahan, hindi pa rin nawawala ang bulong-bulungan sa kanilang paligid. Ang kanilang relasyon ay naging usap-usapan sa buong komunidad. Mayroong managtataka, mayroong manang huhusga, at mayroon ding mga lihim na sumusuporta. Ang mamata ng mga kapitbahay ay tila laging nakabantay sa bawat galaw nila, lalo na kapag sila ay naglalakad, nang makahawak kamay sa palengke o kapag nakukulitan sa loob ng tindahan. Isang hapon, habang abala si Teresita sa pag-ayos ng mapaninda, narinig niya ang dalawang customer na nagbubulungan malapit sa kanya. Di ba't mas matanda pa nga siya sa lalaki? Bulong ng isa. At hindi pa nga halos ikakasal, makasama na sa isang bubong? Naku, ibang klase talaga ang matatanda ngayon, walang pinipili. Sumikip ang dibdib ni Teresita. Kahit gaano niya subukang balewalain, masakit pa ring marinig ang maganoong salita. Na kunwari siyang hindi niya narinig ang maito, ngunit ang kirot ay nanatili sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ang hapunan, napansin ni Jonel ang katahimikan ni Teresita. May problema ba, Teresita? Tanong niya, habang hinahalo ang ginataang gulay. Bumuntong hininga, si Teresita. Bahala naman. Napaisip lang ako sa mga naririnig ko. Niyakap siya ni Jonel mula sa likod. Ang mga sinasabi nila, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman natin sa isa't isa, at kung paano tayo masaya sa piling ng bawat isa. Pero ang hirap, Jonel, sabi ni Teresita, humarap sa kanya at tumingin sa kanyang mga mata. Parang kahit gaano, pakalaki ang pagsisikap nating maging maayos at masaya, mayroon pa ring matao na handang manghusga. Hinawakan ni Jonel ang mukha ni Teresita. Hindi natin kontrolado ang isip ng ibang tao, Teresita. Ang kontrolado lang natin ay ang sarili nating reaksyon at ang ating sariling buhay. Kung hahayaan natin silang manghimasok, hindi tayo magiging tunay na malaya at maligaya. Ang masalitang iyon ni Jonel ay tila nakpagaan sa bigat ng kanyang puso. Naalala ni Teresita ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na piliin ang pagmamahal at kaligayahan sa piling ni Jonel. Ito ay hindi para patunayan ang kahit ano sa iba, kundi para patunayan sa sarili niya na karapat-dapat siyang maging masaya, na karapat-dapat siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay at pag-ibig. Nagpatuloy sila sa pagpapatakbo ng tindahan ng may higit na pagmamahal at dedikasyon. Ang tindahan ay naging kanilang sanctuary, isang lugar kung saan ang kanilang pagmamahalan ay naging matibay na panlaban sa anumang negatibong komento o panunuri. Sa halip na ipakaila ang kanilang relasyon, mas lalo pa nila itong ipinakita sa simpleng paraan ang paggawa kamay habang nagbibilang ng resibo sa gabi, ang paghalik sa bago magpaalam tuwing may bibili sa kanilang dalawa, o ang pagtawa ng malakas sa gitna ng tindahan habang nakukwento. Ang kanilang tapat na pagpapakita ng pagmamahalan ay may epekto. Unti-unti, nakita ng ilang kapitbahay at customer ang tunay na kaligayahan sa kanilang mamata. Nagsimula silang magbago ng pananaw. Mula sa pagbubulungan, naging pakbati na lang ang maririnig. Mula sa paghuhusga, naging paganga na ang unti-unting lumitaw. Ang ilan ay nagsimulang purihin ang pagbabago ng tindahan, mas malinis, mas maayos, at mas kumpleto ang paninda. Ang dating malungkot na aura ng tindahan ni Teresita ay napalitan ng buhay at sigla. Ang tindahan ay hindi na lang isang ordinaryong convenience store. Ito ay naging simbolo ng katatagan, pag-asa, at pagmamahalan.
Para kay Teresita, ito ay naging paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpapakitang tao, kundi sa pagiging totoo sa sarili at sa paglakasloob na ipagtanggol ang sariling kaligayahan. Si Jonel, sa kanyang panik, ay ipinakita na ang pagmamahal ay walang pinipiling edad, hitsura o nakaraan. Ang mahalaga ay ang pagrespeto, pag-unawa, at ang kakayahang magbigay ng kagalakan sa buhay ang minamahal. Sa mga gabing tahimik, matapos ang isang buong araw ng trabaho, madalas silang naupo sa labas ng tindahan, pinakmamasdan ang mabituin. Ang kanilang mga kamay ay makahawak, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Akala ko, Teresita, wala nang magmamahal sa isang tulad ko, bulong ni Jonel isang gabi. Na habang buhay akong mag-isa. Ngumiti si Teresita at sumandal sa balikat niya. Ako rin, Jonel. Akala ko ang buhay ko ay nakatakda ng maging punong piyati at pagtatago. Pero ikaw ang nagbukas ng mamata ko sa kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig at kaligayahan. Ang kanilang relasyon ay hindi lang para sa kanilang dalawa. Ito ay naging patunay sa marami na ang buhay ay puno ng pangalawang pagkakataon. Na ang edad ay numero lang, at ang pag-ibig ay isang universal na wika na kayang lampasan ang anumang balakid. Ang tindahan ni Teresita na dating sa gisa ng kanyang paghihirap ay naging simbolo ng kanilang bagong simula, isang lugar kung saan ang pagmamahalan at pagtutulungan ay nagbigay buhay sa bawat sulok nito. Sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan, sa bawat ngiti na kanilang pinagsasaluhan, lalong napatunayan nina Teresita at Jonel na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatakpuan sa pagtalima sa inaasahan ng iba, kundi sa lakas ngang loob na piliin ang isang buhay na buong-buo at toto, kasama ang taong handang sumama sa iyo sa bawat hakbang. Sa bawat bukang liwewe, ang tindahan nina Teresita at Jonel ay nagiging sentro ngang buhay sa kanilang komunidad. Hindi lamang ito isang lugar kung saan nabibili ang pangangailangan, kundi isang silungan na manggakwento, tawanan, at pag-asang muling bumangon. Ang dating tahimik na kanto ay ngayoy punong buhay, patunay sa pagbabagong hatid ng kanilang pag-ibig at pagsisikap. Ang bawat detalye na tindahan ay maingat na inayos nina Teresita at Jonel. Mula sa mga estanteng laging puno at malinis, hanggang sa mga bagong produkto na dinadala nila upang mas paginhawain ang buhay ng kanilang mga kapitbahay. Nagdagdag sila ng maliit na kapehan sa isang sulok ng tindahan kung saan ang mga matatanda ay nagtitipon upang makwentuhan habang umiinom ng mainit na kape at ang mga kabataan ay nakikipagpalitan ng balita. Si Jonel, na dati kilala lamang sa pagbubuhat ng bakal, ay natutong gumawa ng perpektong kape at maghanda ng simpleng merienda na laging may kasamang ngiti at magandang pananalita. Ma'am Teresita, ang sarap talaga ng kape niyo ngayon, batingang isang kapitbahay. Ngumiti si Teresita, salamat, Aling Nena. Si Jonel ang gumawa niyan. May magic yan. Sasagot naman si Jonel, hindi po, Aling Nena. Ang pagmamahal lang ni Ma'am Teresita ang nagpapabango sa lahat dito. Ang mga ganitong palitan ng salita ay nagiging musika sa taingan ng mga mamili. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na isang lihim, kundi isang bukas na aklat na binabasa ng lahat, at ngayon ay hinahangaan. Wala ng bulong-bulungan. Ang nga dating nandidiri ay ngayoy humihingi ng payo kung paano magiging masaya ang kanilang relasyon. Ang tindahan ay naging testamento na ang pag-ibig ay talagang walang pinipiling anyo, edad o pinakmulan. Ang pagiging maligaya ni Teresita ay nagbigay sa kanya ang panibagong lakas. Ang kanyang mamata ay laging nakniningning at ang kanyang tinik ay puno ang sigla. Si Jonel naman, na dati binabagabak ng kanyang laki at pagiging, may edad sa mamata ng lipunan para sa pag-ibig, ay ganap ng komportable sa kanyang balat. Ang kanyang katawan, na dating pinanggagalingan ng kanyang pagdududa sa sarili, ay ngayoy simbolo ng lakas at proteksyon para kay Teresita at inspirasyon para sa iba na huwag magpadala sa mapamantayan ng mundo. Isang araw,
Habang nagsasayos ngang paninda, lumapit si Mang Tony, isang matandang karpintero sa kanilang barangay. Jonel, Teresita, ang ganda ang buhay niyo ngayon. Ibang-iba sa dati. Salamat po Mang Tony, sagot ni Jonel. Basta may kasama kang maganda, lahat gumaganda. Tiningnan ni Mang Tony si Teresita. Hindi lang yan, Teresita, nakikita ko sa inyo na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagpili. Hindi sa kung ano ang inaasahan ng iba. Bahagyang nagulat si Teresita sa sinabi ni Mang Tony, ngunit agad nang ngumiti. Tama po kayo, Mang Tony. Ang buhay ay pagpipilian. Ang mahalaga ay ang maging totoo sa sarili at sa nararamdaman. Ang kanilang kwento ay umabot na sa punto na marami ang lumalapit kay Teresita para magtanong tungkol sa kanyang managing desisyon. Paano mo nagawa, Teresita? Paano mo kinaya ang masinasabing tao? Bawat tanong ay sinasagot niya ng may pagmamahal at pag-unawa. Mahirap, hija. Pero mas mahirap ang mabuhay sa isang kasinungalingan o sa isang buhay na hindi mo naman talaga gusto. Ang takot ay panandalian, pero ang pagsisisi ay panghabang buhay. Kung gusto mong maging masaya, piliin mo ang iyong sariling kaligayahan. Madalas, sa magagabing tahimik matapos isara ang tindahan, makasama silang umupo sa labas, hawak kamay at nagmamasid sa magabituin. Ang sariwang hangin sa gabi ay tila bumubulong ng kanilang makapangarap. Ang dami na nating napagdaanan, Teresita, sabi ni Jonel, mahigpit na hawa ang kamay nito. Jonel, sino ang mag-aakala na sa ganitong edad matututo pa akong magmahal ng ganito? Sagot ni Teresita, nakasandal sa balikat ni Jonel. Ang pag-ibig ay walang pinipiling oras, Teresita. Mas mahalaga, walang pinipiling tao, malumanay na sabi ni Jonel. Handa akong maging sandalan mo habang buhay, sa bawat hamon, sa bawat pagsubok. Naramdaman ni Teresita ang init ng pagmamahal ni Jonel. Naisip niya ang kanyang nakaraan kasama si Ernesto, ang pagkalugi, ang sakit at ang pagtatagoeng kanyang tunay na nararamdaman. Ngayon, wala nang pagtatago. Siya ay malaya, masaya at buo sa piling ni Jonel. Jonel, simula ni Teresita, may mga pagkakataon bang pinanghihinayangan mo na napasok ka sa ganitong sitwasyon sa pagiging kasama ng isang babaeng tulad ko? Marahang bumaling si Jonel at hinarap si Teresita, tinitigan ang kanyang mga mata ng may malalim na pagmamahal. Kailanman, Teresita. Ang tanging pinanghihinayangan ko ay kung bakit hindi ko ito natuklasan noon pa. Ikaw ang nagturo sa akin na ang aking laki ay hindi sagabal sa pagmamahal, kundi isang katangian. Ikaw ang nagparamdam sa akin na ako ay karapat-dapat mahalin, buong-buo. Ang masalitang iyon ay tumago sa puso ni Teresita. Ang pagdududa na minsay kumakain sa kanya ay tuluyan nang nawala. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay isang patunay sa lahat ng nakakarinig at nakakakita na may pangalawang pagkakataon sa buhay. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti-unti nilang pinaplano ang kanilang kinabukasan. Hindi ito tungkol sa malalaking yaman o luho, kundi sa simpleng buhay na makasama, puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Napag-usapan nila ang posibilidad na palawakin pa ang tindahan, gawing mas malaking komunidad hub. Gustong-gusto ko, Jonel, na makaroon tayo ng mas malaking espasyo para sa mga bata, sabi ni Teresita isang gabi habang naktitingin sila ng mga lumang blueprint. Yung tipong may munting silit-aklatan sila o lugar kung saan sila pwedeng maglaro matapos ang klase. Magandang ideya yan, Teresita, sagot ni Jonel. Kumikislap ang mga mata para mas maging makabuluhan ang tindahan natin. Hindi lang basta bentahan, kundi tulungan ang mga kabataan. Ang kanilang mga pangarap ay nagiging konkretong plano, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa mas malawak na komunidad. Ang dating tindahan na simbolo ng kapaguran at pihati ay ngayon nagiging simbolo ng pagbabago, pag-asa at walang hanggang posibilidad. Sa pagtatapos ng bawat araw, sa pagitan ng mangiti nga mamimili at ang tahimik na sandali ng pagmumuni, lalong tumitibay
ang paniniwala ni na Teresita at Jonel na ang buhay ay isang regalo. At ang regalo na ito ay mas nagiging makabuluhan kung ito'y ibabahagi sa taong tunay na nagmamahal sa iyo at sa komunidad na iyong pinaglilingkuran. Hindi na sila nabubuhay para sa paghatol ng iba, kundi para sa kaligayahang kanilang pinili, isang kaligayahang nagmula sa lakas ng loob na pumili ng ibang landas, isang landas na puno ng pag-ibig, respeto, at tunay na kaganapan. Ang kanilang kwento ay isang buhay na patunay na sa bawat paglubog ng araw, may bagong pag-asa at panibagong simula, at ang bawat isa ay may karapatang pumili ng sarili niyang bersyon ng happily ever after. Ang sumunod na kabanata sa kanilang buhay ay nakahanda na, puno ng mapangako at pag-asa na naghihintay na isulat kasama ang bawat araw na lumilipas. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni na Teresita at Jonel hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa masigasig na pagbubukas ng isa pang pintuan sa likod ng kanilang convenience store. Ang espasyong dating kinatatayuan ng bodega ay ngayon naging isang makulay at maaliwalas na sentro ng pag-aral at paglalaro na pinuno ng aklat, pangkulay at maliliit na mesa at upuan para sa mga bata ng komunidad. Pinangalanan nila itong ang kanlungan, isang lugar kung saan ang bawat bata ay may pagkakataong matuto at lumaki sa isang ligtas at nagmamahal na kapaligiran. Araw-araw, matapos ang klase, umaaling-ongaw sa kanlungan ang masayang tawanan at bulungan ng mga batang nagbabasa, gumagawa ng takdang aralin o nakikinig sa kwento. Si Teresita, na may suot ng mas magaan at mas makulay na mga damit, ay madalas makita na nakikipag-ugnayan sa mga bata, naghahanda ngang masusustansyang merienda o nagtuturo ngang simpleng pagbabasa. Ang dating bigat sa kanyang balikat ay napalitan ng ningning sa kanyang mga mata, isang ningning na nakmumula sa kagalakan ng pagbibigay. Si Jonel naman, na dati nakikipagbuno sa kanyang mga personal na insecurities, ay ngayon puno ng tiwala at sigla, gamit ang kanyang karanasan bilang fitness trainer, nagtuturo siya ng mga simpleng ehersisyo sa mga bata, itinatanim sa kanila ang halaga ng malusok na pamumuhay. Ngunit higit pa ron, naging isang kuya at tagapayo siya, nagbibigay ngang inspirasyon at pag-asa sa bawat batang nakakausap niya. Ang madating nanunuya sa kanyang kaibang pangangatawan ay unti-unting napalitan ng paganga sa kanyang kabutihan at dedikasyon. Hindi pa rin nawawala nang lubusan ang mga bulungan at mapanuring tingin mula sa ilan sa kanilang mga kapitbahay. Subalit, sa bawat ngiti nga, mga batang natututo sa kanlungan, sa bawat pasasalamat ng magulang na may sapat na kaalaman na may ligtas na lugar ang kanilang mga anak habang sila'y nagtatrabaho, napatunayan ni na Teresita at Jonel na mas matimbang ang pagmamahal at paglilingkod kaysa sa anumang pahuhusga. Isang hapon, habang nag-ayos sila ng mga libro sa kanlungan, hinarap ni Teresita si Jonel, may ngiti sa mga labi. Naalala mo pa ba, Jonel, kung paano tayo nagsimula? Puno ng takot at pag-alinlangan. Bulong niya habang hinahawakan ang kamay nito. Pumisil si Jonel sa kanyang kamay. O naman mahal, at bawat pagsubok ay nagpatibay sa atin. Sinong mag-aakalang ang ating kwento ay magbubunga nga nito? Tumingin siya sa paligid, sa malarawan ng mga bata na nakadikit sa dingding, sa makulay na sining nagawa ngang maliliit na kamay. Ito ang ating pangarap, Teresita, hindi lang para sa atin, kundi para sa kinabukasan ng mga batang ito. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang naging patunay sa ikalawang pagkakataon sa pag-ibig, kundi naging isang buhay na halimbawa na kung paano ang pagpili ng sarili mong kaligayahan ay maaring magbigay inspirasyon sa buong komunidad. Hindi na sila basta-basta na lamang makasintahan na may negosyo, naging mga haligi sila ng pag-asa, mga tagapagtatak ng isang lugar kung saan ang pangarap ay maaring magsimula. Si Teresita, ang babaeng minsay biktima ngang pang-abuso at kawalan ng tiwala sa sarili, ay ngayon isang matatak at malakas na babae
May kakayahang bumuo ng sarili niyang kapalaran at tumulong sa iba. Ang kanyang pagbabago ay hindi lang pisikal, kundi espiritual at emosyonal. Naging simbolo siyang katatagan para sa maraming kababaihan sa kanilang lugar na nagpakita na hindi kailanman huli ang lahat para humanap ng kaganapan at kaligayahan. Si Jonel naman, ang lalaking minsay, lumaki sa anino ngang kanyang kakaibang pisikal na anyo, ay nakahanap ng kanyang kabuluhan hindi sa pagbabago ng kanyang katawan, kundi sa pagbabago ng buhay ng iba. Ang kanyang malaking puso at pagmamahal ay naging gabay hindi lamang kay Teresita, kundi sa bawat batang nangangailangan ng gabay at pag-asa. Siya ay naging isang testamento na ang tunay na lakas ay nasa loob sa kabutihan ng puso at sa kakayahang magmahal ng walang pasubali. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanlungan ay lumalago hindi lang sa dami ngang dumadalo kundi sa lalim ngang epekto nito sa buhay ng tao. Ang kanilang convenience store na dati pinagkukuhanan lamang ng pang-araw-araw na pangangailangan ay naging pusong komunidad, isang lugar kung saan ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay yumabong. Ang kwento ni Teresita at Jonel ay isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatakpuan sa pagtalima sa mga pamantayan ng lipunan, kundi sa pagiging tapat sa sarili, sa pagpilingang pag-ibig na nagbibigay lakas, at sa paghahanap ng layunin na lumalampas sa personal na kapakanan. Ang kanilang buhay ay naging isang awit ng pag-asa, isang patunay na ang bawat isa ay may karapatang magsimulang muli at magbuo ng isang buhay na punong kahulugan at pagmamahal. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nanatiling totoo, ang kanilang pag-ibig. Ito ang naging pundasyon ng kanilang matatak na pundasyon, ang apoy na nagpapaningas sa kanilang mapangarap. Ito ang kwento ng dalawang kaluluwa na nagtakpo sa isang di inaasahang sandali, na naglakas loob na hamunin ang pamantayan at natakpuan ang kanilang happily ever after sa hindi inaasahang paraan, sa pag-ibig, sa serbisyo, at sa walang hanggang pag-asa. Ang kabanatang kanilang buhay ay patuloy na isinusulat araw-araw na may pagmamahal, pag-asa, at isang pangakong isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.